Ano-ano ang mga dapat ilagay sa loob ng ALS Presentation Portfolio? Dito malalaman natin kung ano ang mga dapat ninyong ilagay sa inyong mga portfolio. So ano ba ang presentation portfolio? Ito ay mga importanteng forms, no? Dapat nating ilagay at ang mga activities sa bawat learning strand sa loob ng isang buong taon ng panuruan. Ayan, kailangan ilagay natin yung mga best work samples natin na ginawa sa ating mga klase. Ay siyang patunay na kalinangan ng ALS learner sa lahat ng competencies na nakasaad sa ALS 2.0 K-12 Basic Education Curriculum. Ano-ano ang mga nasa loob ng ALS Presentation Portfolio? Yes, una sa listahan ay ang mga formal records. Ito ay talaan ng mga modules na ginamit ng ALS learner na may mataas na puntos na nakuha mula sa pre-test at post-test. Mga prerequisite na formal records. Una, ang ALS enrollment form. Ang ALS enrollment form ay mahalagang form na nasa unahan ng presentation portfolio. Dito makikita kung kailan siya nagpatala o nag-enroll sa ALS program. Lahat ng impormasyon ng ALS learner ay makikita dito. Yan. So kailangan malinaw at malinis ang pagkasulat ng mga impormasyon sa ating enrollment form. Pangalawa, yung personal information sheet. Ang PIS or Personal Information Sheet ay isa sa mahalagang bahagi ng FLT. Dito mapapatunayan ang kakayahan ng learner kung gaano siya kahusay mag-fill out ng datos patungkol sa sariling impormasyon. Mayroon itong 10 puntos. So dito kailangan ang guro ay i-check ang mga impormasyon na inilagay ng isang mag-aaral. Sa bawat tamang sagot ay merong katumbas na puntos na makakuha ka ng kabuuang puntos na 10 puntos. So meron din tayong tinatawag na pre-test and post-test na functional literacy test. So dito kailangan kumpleto po kayo, no? Kailangan kukuha kayo ng pre-test, kukuha din kayo ng post-test. Ang FLT ay uri ng assessment na sinasagawa po natin. May pre-test ay bago magsimula ang klase para malaman ang antas o level ng isang learner. Ang post-test naman ay assessment na sinasagawa bago magtapos ang klase. Dito natin malalaman ang kapasidad ng mag-aaral kung siya ay nag-improve o natuto sa mga aralin sa loob ng isang buong taon ng panuruan. Sunod naman na forms ay yung ALS form. ALS AF1 ay yung Individual Learning Agreement. Dito sa Individual Learning Agreement, dapat isusulat po natin yung mga competencies na gusto nating matutunan at malalaman, no, na dapat nating pag-aralan bilang isang mag-aaral. Ang kasunod naman na form ay yung ALS AF2 na tinatawag nating Learner's Record of Module Use. Dito rin natin isusulat yung lahat ng mga modules na ating binasa. So lahat po na nakasulat dun sa ating Individual Learning Agreement ay dapat makikita rin dito sa Learner's Record Module Use. Yan. Sunod naman yung ALS RPL1. Ito ay tinatawag nating Documentation of Life Learning or life experience. So ano ba itong documentation of life experience? So dito ay naglalaman ng mga gawaing pang-araw-araw na karanasan ng ALS learner. Ang kasunod naman ay yung records of training or skills.
Sa record of training or skills, siyempre lahat ng mga training natin, mga skills na naranasan ay isusulat po natin dyan. Pag wala, leave it blank po. Maaari nila itong ilagay sa form kahit wala ng katibayan o sertipiko. Mayroon din tayong ALS RPL3, ang summary of work history. Sa summary of work history, lahat po ng mga records natin sa trabaho ay pwede natin isulat dyan. Kung wala naman po, ay leave it blank and pipirmahan lang po natin yung taas at baba. No? Dahil hindi na ito nangangailangan ng katibayan. Susunod naman ay yung RPL4, ang tinatawag natin na Learner's Checklist of Competencies, 67 pages for junior high school. Dito lahat nakapaloob ang mga competencies na dapat matutunan ng isang ALS learner. Yan. So, yung mga layunin no, na dapat nilang matutunan at pag-aralan. Mayroon 35 copies for elementary dito sa checklist na ito ng mga competencies at kasama po dyan ang 12 copies for basic literacy program o tinatawag nating BLP. Ito yung mga karanasan na ito yung mga estudyante natin na wala pang karanasan sa pag-aaral o hindi marunong magbasa. Ayan. So yun, no? Yun ay mga forms na dapat nating matutunan. Sunod naman yung mga attachment natin, yung mga best work samples of each learning strands na sinasabi po natin. Sa LS1 Communication Skills, we have to provide 5 or more best work samples including learners' output. Pagdating naman sa Learning Strand 1 Communication Skills in Filipino, same din po sa English, 5 or more best work samples including learners' output. Now, let's proceed to second learning strands or LS2, Scientific Literacy and Critical Thinking Skills. Yan, 5 or more best samples then including learner's output. Learning strand 3, Mathematical and Problem Solving, 5 or more best work samples including learner's output din ang ating ilalagay. And then, Learning Strand 4 or LS4, Life and Career Skills, 5 or more best work samples including learner's output. Yun din po yung ating ilalagay. Napakadali lang po. And Learning Strand 5, Understanding the Self and Society, 5 or more best work samples including learner's output. And lastly, meron din tinatawag na Learning Strand 6 o tinatawag natin Digital Citizenship, 5 or more best work samples including learner's output. Then after nyan, magkaroon na tayo ng initial assessment sa ating mga ginawa sa ating portfolio. Yang scoring sheet po natin for initial assessment. At meron din po tayong final assessment na kasasamahan po ng ating supervisor para naman po sa pag-score o pagbibigay ng score sa ating mga portfolio. Ayun. So, tandaan po natin na ang presentation of portfolio ay kinakailangang may pasa ng ating mag-aaral. At disclaimer lang po, this is for teaching and learning purposes only. Thank you and goodbye.